Maligayang pagdating sa usapang positibo kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw. Sa mundong puno ng hamon, mahalagang magtulong tayo sa mga magaganda at magtulungan tayo ng mga makapagbigay ng lakas sa isa't isa. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga, at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Muli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang BARM parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo? Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon, uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake.
katulad na napanood nyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Isang paalala mula sa Task Force KKK sa halalan ng Commission on Elections. Maligayang pagdating sa ating espesyal na live stream programs na pinamagataang Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Muli ako po si Doc Ron at makakasama ninyo ako muli sa paglalakbay na ito upang mas makilala ang mga senatorial candidates na humihiling ng inyong suporta sa darating na eleksyon. Sa bawat episode, tatalakayin natin ang kanilang mga plataporma, pananaw at mga layunin para sa ating bayan. Ito ay isang pagkakataon upang marinig ang tunay na boses ng mga kandidato at ang kanilang mga plano para sa hinaharap ng ating bansa. Mahalaga ang inyong boses. 68,341,965 voters. Excluded po dito ang 1.3 million overseas Filipino voters. Ang dami po natin, almost 70 million tayong botante. Kaya't inaanyayahan namin kayong makisali sa ating talakayan. Ibahagi ang inyong mga katanungan at saloobin dahil ang mga ito ay magiging bahagi ng ating pagsusuri sa mga kandidato sa Senado. Samahan ninyo kami sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Tara na at sabay-sabay nating tuklasin ang mga posibilidad para sa ating bayan. At ngayong gabi, ang makakasama natin ay isang dedikadong social reformist at matagal ng tagapagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino. Siya ay may malalim na koneksyon sa mga issue ng ating lipunan. Hindi na po natin ito patatagalin, mga kababayan. Ang ating makakasama ngayong gabi, si Kong Teddy Casino. Magandang gabi po, Kong Ted. Good evening, Ron. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood online. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan po, muli po no, sa mga bagong nanonood, tagapakinig ng Usapang Positibo at sa ating programang ito, ang magiging flow ng ating talakayan ay una, pag-uusapan natin ang plataforma ng ating kandidato. Pangalawa, ang kanyang karanasan. Pangatlo, pagsagot sa issue ng bayan. At pang-apat, direktang pagsagot sa inyong mga komento at mga tanong. Sige, simulan na po natin ito sa plataforma. Kong Ted, ano po ba ang mga plataporma ninyo sa pagtakbo ninyo dito sa Senado? Well, madami-dami ang ating platform. Siguro we'll just summarize. Una, of course, yung demokratikong pamamahala at political reform. Kasi napakahalaga sa ngayon. In my 9 years nung ako'y nasa Kongreso, nakita ko talaga kaya hindi nakakapagpasa ng mga progresibong batas ang ating Kongreso at Senado ay dahil yung representation talagang hindi niya kinakatawan ang ating taong bayan. It's really yung political dynasties, yung mga corrupt na politiko, yung mga representatives ng mga rich and powerful ang nasa pwesto. So kailangan magbago yan. And to do that, ang unang-una kailangan mangyari, ipasa na yung batas laban sa political dynasty. Kasi hanggat namamayagpag, 80 to 90% of Congress and the Senate are controlled by the political dynasties. Talagang hindi magkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating bansa. That's one. Pangalawa, kailangan din ayusin na yung party list system. Kasi yung original na intention ng party list system na daluyan ito ng representation from the marginalized and underrepresented sectors, binaboy na po yan. And again, it is the political dynasties that dominate the party list system, pati ho yung mga contractors, malalaking negosyo. So we really have to address that. Pangatlo, bilang bahagi din ng political reform, yung Freedom of Information Act. Kasi isang dahilan kung bakit hindi nakakapag-participate meaningfully yung ating mga kababayan
sa pamamahala, dahil hindi natin alam yung mga nangyayari mismo sa gobyerno, hindi natin alam ano ba yung mga kontratang pinapasok, itong mga confidential funds, hindi talaga natin alam yan hanggat hindi pumutok yung awayan sa pagitan ng mga politiko. So we have to pass the Freedom of Information Bill. Matagal na rin ho natin pinaglalaban yan. So yun lang yung ilan. Marami pa, but that is as far as political reforms and yung empowerment ng ating mamamayan, yung good governance. Pangalawa, of course, yung mga basic na pag pinaglalaban ng ating mga kababayan, yung mababang presyo at pagtaas ng sahod. And kasama ho natin ang ilang mga kandidato. Kami sa Makabayan Coalition, we are pushing for a national minimum wage. Hindi na po pwede yung we have more than 800 wage rates in the Philippines. Hindi na po pwede yan. Dapat isang national minimum wage na lang. At kung pwede ay yung 1,200 yung living, yung cost of living maabot ng ating minimum wage. That's one. Sa usapin ng mga presyo naman, ang isang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng ating mga bilihin, napakataas ng presyo ng mga basic commodities, particularly yung tubig, yung kuryente, yung langis. And isang dahilan dyan, yung value-added tax at iba pang buwis na ipinapataw dyan. So we are pushing na matanggal o mabawasan man lang yung value-added tax sa mga produktong ito para magkakaroon ng cascading effect, no? Pati yung ibang mga produkto ay bumaba din. Yung rights ng ating mga manggagawa sa pag-uunyon, sa pag-oorganisa sa kanilang mga workplaces, importante yan. And then of course, human rights. We have to push for the Human Rights Defenders Bill. Iba pang mga batas na magpoprotekta sa karapatan ng ating mamamayan. And last na lang siguro, yung pagpapaunlad ng lokal nating industriya at yung agrikultura. Kasi nakita natin sa case ng agriculture ngayon, kaya tayo nagkaka-shortages, kaya tumataas ang presyo ng mga pagkain dahil walang sapat na lokal na produksyon. So we really have to beef up our agriculture sector, support our farmers. Ganun din ho sa industriya. Halos lahat ng bagay ngayon, punta ho kayo sa mall, kahit sa bangketa, 90% of the products are all imported. Kailangan ho ibalik natin, pasiglahin ang ating lokal na industriya para ito ay lumikha hindi lamang ng produkto para sa ating mamamayan, kundi ng trabaho at kabuhayan. So, siguro in a nutshell, yun yung itutulak po natin kung tayo ay mapupunta sa Senado. Ayun po, no. Nabanggit nyo po yung political reform, political dynasty, party list system, etc. Ano po kaya yung gagawin ninyo or paano ninyo lalabanan? Kasi in particular, no, ang pinaka parang general issue dito ay korupsyon sa gobyerno. Paano nyo po kaya ito balak labanan? At ano yung reforma na gagawin ninyo pertaining to transparency and accountability? Ang isang problema sa corruption natin, I feel it is not really the lack of legislation. Kasi if you look at our procurement laws, tignan mo yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act natin, napaka-comprehensive na yan. It's really a problem of enforcement. And of course, sa executive yan. When it comes to the legislative branch, sa Senate at Congress, usapin yan ng oversight. Usapin yan kung paano ba tinutulak ng Kongreso ang ating executive na i-enforce itong mga batas na Kongreso din ang pumasa. And that is one important thing. So yung investigative powers, yung oversight powers ng Congress should be used para imbestigahan yung mga nagkakasala. And related to that, yung impeachment. Yung impeachment is one accountability mechanism na dapat i-wield talaga ng Congress to ensure na yung mga top officials ng ating gobyerno ay tumatalima doon sa ating mga batas. Ngayon, particularly sa budget, I think there should be budgetary reform. Unang-una nasa usapin ng confidential funds. I think we really have to remove the confidential funds from the agencies, even the local governments, na wala namang kinalaman sa surveillance, sa national security operations. Naging talamak na kasi yung paggamit ng confidential funds sa korupsyon. Pangalawa, itigil na natin dapat yung sistema ng Bicameral Conference Committee being the third chamber. So the first chamber is Congress and then Senate. Ang problema, may third chamber ka pa na yung
Bicameral Conference Committee, which on paper, ang dapat ayusin lang nila yung hindi nagkakasundong provision. But in practice, gumagawa sila ng sarili ng budget, nagdadagdag sila ng sariling amounts na hindi alam ng lower house, hindi alam ng upper house. That should be stopped, that should be prohibited, and there should be a law on that. Also, full transparency sa lahat ng hearings on the budget, including the bicameral conference committee hearings, and full transparency of all the documents. Kaya itong problema ng may mga blanco-blanco could have been prevented kung lahat ng documents had been open to the public from the start. So yun yung ilang mga reforms na kailangan i-push din natin sa loob ng Kongreso at Senado. Maraming salamat po sa sagot na yon. Punta po tayo, Kong Ted, sa nabanggit ninyo na presyo ng bilihin, value-added tax, at local industry. Paano nyo po nakikita yung papel ng mga local na negosyo sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa bansa? Nako, napakalaki. Kasi ang lokal na negosyo, yan ang magbibigay ng trabaho sa ating mamamayan at yan ang magpo-produce ng mga ginagamit natin sa pang-araw-araw. May kwento ako dyan. Few years back, when I was in Congress, ako po yung head ng Committee on Small Business Entrepreneurship Development. Bumisita po ako sa isang showroom ng Department of Trade in Industry. I think this was in Mindanao. At doon sa showroom nila, showcase nila yung mga furniture products na gawa sa Pilipinas. Ang gaganda. Talagang first class, world class, pwede mo talagang ipagyabang. So okay, masaya kami. And then lumipat na kami doon sa opisina ng department. Nakita ko yung kanilang mga lamesa, yung kanilang mga upuan na medyo sira-sira na. Sabi ko, itong mga lamesa nyo, mga upuan, mga furniture ng opisina, saan galing ito? Sabi nila, imported ho yan. Galing sa, I think, Malaysia or Indonesia. So sabi ko, nagsha-showcase tayo pinopromote natin ang local products natin. Ang gaganda naman ng furniture. Bakit bumibili tayo ng foreign products? Kayang-kaya naman gawin ng ating local. Hindi nila masagot. Sabi nila, kasi under the procurement law, dapat yung bidding at usually ang nananalo daw yung mga imported. So ang isang pinush ko noon that government itself should be the number one user, hindi lang promoter but user of local manufactured goods. Starting from yung mga ballpen, yung mga office supplies, yung mga furniture at kagamitan, dapat locally made. At well, sabi nila kasi hindi yan pwede sa World Trade Organization, may baka magreklamo yung ibang bansa. But I said, dapat tumindig tayo kasi kung tayo mismo hindi tatangkilik sa produkto ng ating mamamayan, who do we expect na tatangkilik niyan? So at napaka-importante talaga nun kasi sinasabi natin we support our local industries. And ang number one dyan, we should use and government itself should should procure from local manufacturers. Mahalaga nga yan dahil trabaho ang ibig sabihin yan sa ating bayan. Yes po, no? Tama po So yun. ang isang problema rin yan isang aspect lang. But apparently, there is no national industrial plan for the Philippines. Patagal ko na rin dinademand yan. Even when I was in Congress 10 years ago, sinasabi ko, ano ba ang plano natin for industry? Ang sinasagot sa akin palagi, kasi nandyan na ang China. So, hindi na tayo magpo-focus sa industry. Doon na lang tayo sa call center, doon na lang tayo sa tourism, doon na lang tayo sa caregiving. So, yung mga office back-end, ang ano nila na hindi na daw dapat mag-focus sa manufacturing ang ating bansa, which is wrong kasi mayaman ang ating resources, mahusay ang ating mamamayan. Bakit hindi natin gamitin yung likas yaman natin at yung kakayanan ng ating mamamayan para itaguyod ang nasasaan sa konstitusyon, an independent, self-reliant economy effectively controlled by Filipinos? Why don't we do that? What is the national plan for that? What is the industrial plan for that? Wala po. So I think that is also one aspect of legislation na dapat i-push natin, that there should be a national industrial plan na hindi lang service economy, hindi lang yung yan na nga, mga call center, tsaka mga
mga back end. But there should really be manufacturing, industrial development sa ating bansa. Opo, no. Nakuha namin parang ano siya, magiging domino effect, no? Kapag nasuportahan din natin yung local industry sa economy natin. Ayun po. Punta po tayo ngayon sa inyong karanasan. Kung dati kayo ay congressman, ano po ang mga pangunahing aral na natutunan nyo po doon mula sa yung mga nakaraang termino na maiaangkop nyo po dito sa Senado? Ang pinakamalaking aral ko dyan is that unless we change the composition of the Senate and Congress, we cannot expect much from this institution. Kaya nga yung para sa akin yung anti-dynasty bill is really very important. Kasi naging family naging family business na itong Kongreso at Senado eh. And if you look at the candidates itong darating na eleksyon, baka next Senate siyam na ating senador ay magkakapatid. No, you will have 3 Tulfos, possibly 2 Villars, 2 Estradas, 2 Cayetanos. Siyam na kaagad yun magkakapatid. And then of course, yung mga artista, we have nothing wrong with artista, pero ang nangyayari ngayon, yung qualification mo, yung pagiging sikat na lang eh. Just because of your popularity and name recall, nagiging contender ka na for a senatorial post. So possibly, baka next elections, we will have 5 of these showbiz personalities in the Senate. At hindi ho sila kumakatawan ng taong bayan. No? Kinakatawan nila yung vested interests at yung mga the kind of politics na hindi nakakatulong sa ating bayan. So that's one. We really have to change yung composition ng Congress. Kaya nga ho, sabi ng iba, suntok sa buwan, pero bakit 11 ang pinatakbo ng Makabayan Coalition, yung aking ticket po? Bakit 11? Because we want to impress. Gusto natin ipaabot sa mamamayan yung idea na ang Senado natin dapat kinakatawan niya ang taong bayan. Kaya importanteng merong kinatawan ang manggagawa dyan, ang magsasaka, ang mangingisda, ang mga health workers natin, ang mga teachers, ang mga drivers, ang mga katutubo, ang mga daycare workers, ang urban poor. So, 11 po yung aming pinatakbo with this idea na taong bayan naman ang dapat sa Senado. Hindi na yung mga political dynasties, hindi na yung mga artista, taong bayan naman. Because I think that is really very important, no, na para magkaroon ng maayos na mga batas ang Kongreso, there should be proper representation of the people. I think that is the biggest lesson that I learned in my 9 years in Congress. Kasi ilang mga batas na magaganda ang tinulak namin dyan, but because of the political culture, because of the patronage system of politics, ang hirap-hirap magpasa ng maaayos na batas sa Kongreso natin. Let's talk about your projects and yung nabanggit nyo na ng mga napasang batas during your time po. Ano po yung kwento ng tagumpay mula sa inyong mga nakaraang proyekto o batas na naipasa na nais nyo pong ipagpatuloy sa Senado? Yan po, oo. Baka naging masyadong pessimistic naman yung aking kwento tungkol sa Kongreso. There are actually victories. Kahit na ganyan ang Kongreso natin, kahit pa paano, nung ako po ay nasa Kongreso as Bayan Muna Party List representative, meron naman tayong nakuhang tagumpay. And one of that is the Public Attorneys Act, Public Attorneys Office Act of 2008. Ako po ang main author niyan. At dahil dyan sa batas na yan, gumanda ang libreng serbisyong legal para sa ating mga mahihirap under the Public Attorney's Office. Nung dati-rate, napakababa ang tingin ng tao sa public attorney, parang second-class lawyers lang sila, wala silang career path, at kulang, overworked, underpaid ang ating mga public attorneys. But because of this law, nagkaroon ng public attorney sa bawat korte, naging pantay ang kanilang sahod at benepisyo sa mga prosecutors or sa mga fiscals. So nagkaroon ng tumaas ang moral at gumanda ang serbisyo. And the PAO is now one of the better agencies na nagsisilbi sa ating mga mahirap. At milyon-milyon na po ang natulungan nitong ating batas. Salamat sa ating mga public attorneys. So that's one victory na tuwang-tuwa ako. Isa pang naipasa natin noon, yung Tax Relief Act of 2009.
Ito yung batas na nagsabing hindi kailangan magbayad ng income tax yung mga minimum wage earners at mas mababa ang tinatanggap. Ito yung naging precursor. Kaya ngayon, nasa 250,000 na yata ang exempted from taxes. Pero nung time na yon, this was in 2009, nagawa namin na yung mga minimum wage. Kasi ang bababa na ng kanilang take-home pay, and then babawasan pa ng 20, that time, 25% income tax. Talagang wala nang mauuwi yung mga manggagawa natin. So nakatulong din yan ng malaki sa ating low-income workers. And then isa na lang siguro yung Anti-Torture Act of 2009, which made it official policy na pinagbabawal ang pagpapahirap o torture sa mga taong detained or nasa kamay ng mga otoridad. Kasi that torture is a very common practice among the uniformed personnel pag meron silang nahuhuli na aresto. So at least in policy bawal yan at meron parusa. So ito po ay again protection sa ating mamamayan na baka napapag-initan o nakukursanadahan ng mga otoridad. Ayan, oo. Sa inyo po pala galing yun, no? Kayo po palang author ng mga batas na yan. Ayan, Kong Ted, mas bumalik pa po tayo, no? Mag-refresh po tayo. Maari nyo po ba, kasi ako, lumaki po ako, ang pangalang Teddy Casino, nakikita ko na sa TV eh. Oo, kahit nung nasa seminaryo pa ako eh, nakikita ko Ganun na na yun. ako tanda. Hindi naman po. Maari nyo po bang Kong Ted, maari nyo po bang ibahagi sa amin yung mga karanasan ninyo sa pakikilahok ninyo sa protesta? Paano po ba ito humubog sa inyong pananaw? Ako ron, I started at an early age. Second year high school ako eh. Hindi, first year high school pala. 1983 yon, pinatay si Ninoy Aquino. And syempre wala akong kamuwang-muwang nun. Di ko nga kilala sino si Ninoy Aquino. Pero sinama ako ng tatay ko dun sa rally noong September 21, 1983 sa Liwasan Bonifacio. First time ko sa rally at tatay ko ang nagsama sa akin para manawagan ng hustisya kay Ninoy at siyempre sa lahat ng mamamayang Pilipino. This was under the Marcos dictatorship at the time. So doon nagsimula yung aking interes sa ganitong mga bagay. And then from 1983 to 1986, nakita ko yung pag uma-attend akong rally dito sa Makati kasi taga Makati ako, nilalakad ko lang. Doon sa Ayala, nakikita ko minsan yung mga teacher ko na nasa rally. Sabi ko, aba, mukhang tama naman itong ginagawa ko kasi nandito yung mga teachers ko nung high school. Eventually, nag-volunteer ako sa NAMFREL, National Movement for Free Elections, para bantayan yung snap elections sa 1986. Alam naman natin lahat nangyari doon, dinaya. And then nagprotesta ang mamamayan, si Cory Aquino. Eventually, EDSA 1986 happened. So, nandun din ako. So, ako joiner talaga ako eh. Nung high school, join lang ako ng join ng mga ganito. And I thought, noong 1986, nung napatalsik na ang Marcos dictatorship, kala ko, oh, okay na. Demokrasya na tayo. We'll just rebuild the nation. This was the time na nag-college na ako. Pumasok ako sa UPLB. Sabi ko, tutulong ako sa mga magsasaka. Pumasok ako sa agriculture. But in college, doon ko nalaman sa mga pag-aaral, sa pag-join ko ng mga organizations, na marami pa palang problemang naiwan. And that we have to continue our involvement in governance. Otherwise, talagang magpapatuloy ang mga problema. Kaya ako naging aktivista, I joined the student paper, kung ano-anong mga pagkilos ang ating sinamahan. Hanggang sa ngayon, hindi na nawala yung ganong paniniwala ko na kailangang lumahok tayo sa paghuhubog ng ating bansa. And of course, nalulungkot ako na mukhang 39 years after EDSA, pinaglalaban pa rin natin yung mga pinaglaban natin noon. At ang leksyon sa akin niyan hindi talaga natitigil eh. Ang pakikisangkot natin sa lipunan, and unless tayo mismo mamamayan ang kumilos para dito, hindi natin ito makakamit. At hindi rin pwedeng iaasa na lang natin ito sa mga politiko
Hindi pwedeng iaasa na lang natin ito sa mga makakapangyarihang puwersa ng ating bansa. Kasi nakita naman natin ngayon, halimbawa, mas lalo nagkakagulo yung ating bansa, nag-aaway-away yung mga pinakamalalaking mga political dynasties. Uh, so again, hindi pwedeng pabayaan natin sa mga dynasty at sa mga politiko at sa mga elitista ang pagpapatakbo ng ating bansa. We have to be involved. Mm. Ayan po. Okay, natapos na po tayo mga kababayan sa plataforma at karanasan ni Kong Ted. Ngayon, punta na tayo dito sa mas malalim na kwentuhan na, issue ng bansa. Ito po, unang tanong tungkol sa issue ng bansa, Kong Ted. Maraming tao ang nag-aalala po sa mga issue ng karapatang pantao. And as an advocate po ng karapatang pantao, ng human rights, paano nyo po balak isulong ang mga reforma na magpoprotesta o magpoprotekta sa mga tao, lalo na ang mga nasa marginalized sectors? Again, if you look at our laws, if you look at our constitution, ang ganda eh. Our rights should be well protected. Ang mga rights na nakasaad dyan, of course, right to life, right to due process, right to a living wage, right to work, right to organize, right to strike, right to... Lahat ng freedoms is in our Bill of Rights. Ang nakakalungkot lang talaga, hindi nasusunod yan. And so again, it is a question of upholding what is already in the Constitution, what is already in our laws. At malaki ang papel ng Kongreso dyan dahil may oversight functions nga ang Kongreso and legislative powers. Ngayon, ano pang maidadagdag natin para matiyak natin na napapatupad itong magagandang provision sa ating batas? I think the Commission on Human Rights can be strengthened. Ang problema kasi sa Commission on Human Rights ngayon, nag-iimbestiga siya, gumagawa siya ng mga pag-aaral, naglalabas siya ng mga statements, nagre-report siya sa United Nations, but that's about it. Wala siyang ngipin. I think we should give the Commission on Human Rights prosecutorial powers. Ibig sabihin, hindi lang sila mag-iimbestiga, pwede silang magsampa ng mga kaso against human rights violators. Ito yung isang bagay na itutulak po natin kung tayo ay mapupunta sa Senado. Kasi ang may prosecutorial powers kasi ngayon yung Department of Justice. But our fiscals, they have their hands filled with all these criminal cases at kung ano-anong kaso pa. Halos hindi na hindi na napapansin o hindi na nabibigyan ng atensyon yung mga human rights cases. Case in point, itong mga EJ case, itong mga extrajudicial killings. Bakit ba kailangan tumakbo sa International Criminal Court ng mga biktima ng EJ case ni Duterte? Kasi yung kanilang mga kaso hindi nabibigyan ng atensyon ng ating mga piskal, ng ating NBI, ng ating Department of Justice. Now, if the Commission on Human Rights is given additional powers, not only to investigate, but to also prosecute these human rights cases, makakatulong yan, no, sa pagtiyak na ina-uphold yung human rights as enshrined in the Constitution. Ayan po. Punta po tayo ngayon sa health po, sa usaping pangkalusugan. Ano ang inyong plano para sa pagpapalakas ng mga programang pangkalusugan, lalo na sa mga rural areas po? Ako, I have always believed na ang health system natin should be proactive. Ibig sabihin preventive, no? Hindi yung pag nagkasakit doon pa lang papasok. Dapat ang health system natin nandun to prevent people from getting sick, not just to treat people. At importante dyan yung community-based health programs and health facilities. There should be more focus on that. Hindi dun sa mga malalaking hospital, importante rin yon. Pero kung maunlad and well-staffed and well managed at may resources yung ating mga health centers sa mga barangay, sa mga munisipyo, bayan-bayan, baka hindi na aabot na kailangan pang pumunta sa specialty hospitals o malalaking hospital yung ating mga pasyente. So that kind of a system, and dapat yan libre ang serbisyong binibigay.
ng isang community-based healthcare system. Kaya ako, not so much ako na palalakasin pa natin yung insurance-based universal healthcare under PhilHealth. I think it should really be tax-based, free tax-based healthcare system na community-based at talagang nagbibigay ng totoong libreng serbisyo sa ating mamamayan. Just like we have made public education free hanggang tertiary na ngayon. Kasing halaga ng edukasyon ang kalusugan. Dapat libre din ang serbisyong pangkalusugan. And it should start from the communities. So that will require us to, of course, number one dyan, itataas ang budget ng health sector. There is a global standard, I think 6% of the budget or 5 or 6% should be allocated to health expenses. So that is one thing na itutulak natin. But again, the overhaul, no, yung it should really be a community-based, decentralized system ng free healthcare. Ayan po, no? Meron pong isang article na nilabas noong September 20, 2023. Ang sabi, the Philippines ranks first in digital literacy but second in online sexual exploitation in children. Paano nyo po kaya masusolusyonan yung mga ganitong issue sa ating bansa? Unahin natin po yung doon sa online sexual exploitation ng mga kabataan. Yun na nga, digitally literate ka pero puro porn sites naman ang pinupunta. Yes, oo nga po Very ironic. Very ironic. But ako kasi, of course, we have to crack down on these porn sites. Pero sa klase ng internet kasi ngayon, parang imposible yan because may mga dark web ka pa dyan. How do you police the internet? Kaya tingin ko, ang bottom line dyan is really education, yung literacy ng ating mamamayan sa internet. Dapat tayo mismo nagpupulis sa ating sarili at nagpupulis sa ating mga anak, sa ating mga pamilya, especially yung mga minors na walang kamuwang-muwang. Dapat mas ma-educate natin ang ating kabataan about the dangers of grooming, for example. And then yung paano sila nai-influensyahan ng algorithm ng social media. So, itong mga ganitong bagay should be part of the educational curriculum. Kasi minsan hindi na rin nagagabayan ng magulang. Ako, hirap na akong gabayan yung aking mga anak sa paggamit ng internet. So there should be also guidance from the schools. Correct na. Napakaganda po niya, no? Nagulat din po kasi kami, yung team namin dun sa nabasa naming article, no? Pero yun, last question po tungkol sa issue ng bansa, no? Ano po kaya, Kong Ted, yung sa tingin ninyong pinakapangunahing hamon na kinakaharap ng ating bansa in present time po? Of course, ang pinakamalaking hamon natin yung problema ng kahirapan ng ating mamamayan. Kasi ito usaping sikmura, pang-araw-araw na issue ito, saan ka bibili ng pagkain, paano yung pambaon ng iyong mga anak. At ito yung pangunahing concern ng karamihan sa ating mamamayan. Pero, hindi kasi natin masosolve yung problema na yan sa ekonomiya hanggat hindi natin nababago rin yung sistema ng politika natin Kasi kaya ganyan ang problema ng ekonomiya, mataas ang presyo, walang trabaho, walang industriya, bagsak ang agrikultura ng ating bansa. These are products of a failed economic program na ginagabayan ng mga batas na kinreate ng ating mga political leaders. So there has to be a fundamental change in the political system as well. At ang usapin nga dyan, yung proper representation ng taong bayan sa ating gobyerno. Kasi hawak na ng mga political dynasties ng malalaking negosyo, ng lahat ng mga nakikinabang sa ganitong maling sistema, sila ang may control ng gobyerno. And ang gobyerno serves to protect the interests of these people who want to maintain yung ganyang klaseng kahirapan at pagsasamantala sa ating bayan.
Kaya para sa aking political reform is equally important as yung pag-address sa basic economic demands ng ating mamamayan. And again, yung pagwawakas ng mga political dynasties, higit na pagbubukas, pagiging transparent and accountable ng ating pamamahala, at yung pagprotekta sa karapatan ng karapatang pantao. And these are political matters na merong economic impact yan eventually. So, um, yun hindi natin pwedeng ipaghiwalay yung dalawa, yung usapin ng politika at ekonomiya. Sabay natin kailangang ilaban yan, yung reforma sa aspeto ng politika at ekonomiya. Yan, maraming salamat po Kong Ted sa mga sagot ninyo sa mga tanong sa issue ng bayan. Ngayon po punta tayo sa masasabi. Ito naman po yung mga direct comments and direct questions po ng ating mga taga-subaybay sa inyo po. Ito po, may nag-message po sa amin sa Usapang Positibo kaninang hapon. Ako po ay grade 10 student and isa po sa topic namin ay tungkol sa rally. Lumaki po ako na ang rally ay negative. Paano nyo po ipapaintindi sa akin na hindi ito negative? Ang rally po, in fact, is enshrined and protected in our Constitution. Yung people power at saka yung right to assembly and to seek regress from government. Kasi ang rally ay isang paraan na ang ating mga karaniwang tao ay nagpapaabot ng kanilang hinaing sa gobyerno. Napakahalaga po ito lalo na sa panahon ngayon na halos hindi na tayo pinakikinggan ng ating mga leaders. And it is through rallies and mass actions at yung mga related activities dyan, yung mga petition signing, yung mga delegasyon, pakikipag-dialogue sa ating mga political leaders. Yan ang paraan natin, mga ordinaryong mamamayan, para ipaabot ang ating hinaing at pilitin ang gobyerno na tugunan ang ating mga problema. Kasi hindi naman tayo lahat pwedeng tumakbo sa posisyon. Hindi naman tayo pwede lahat mamulitika. So ito ang mga venues para sa tayo ay nakakapagpahayag. Of course, isang venue din yung social media. Pero alam naman natin yung social media napaka-chaotic na medium. So I think rallies are still very important. At ano yan? Hindi lang yan sa mga nasa, sabihin na natin, hindi lang yan sa mga aktivista. Nakikita nga natin ngayon pati yung mga dating galit sa rally, sila na ngayon ang nananawagan ng mag-rally. Kasi meron silang hinaing. 'Di ba? Dati yung mga DDS pinagtatawanan yung mga rally. Ngayon sila nananawagan ng rally. Ganun talaga 'yon, no? It's a means to express our sentiment and to demand action from government. Dapat wag nating tingnan negatibo 'yan. That is part of our democracy, that is part of our tradition sa Pilipinas. In-exercise din natin yung rights din natin, no? Ayun po. Kong Ted, mula po sa inyong tagasunod, kami rin po, ang team namin ay nag-search din po, no, sa mga comments, sa page ninyo at sa ibang mga platforms. Mula po sa inyong tagasunod, may mga nagtatanong kung ano ang inyong mga plano para sa mga displaced workers dulot ng pandemya. Parang sobrang tagal na po, no? Pero baka meron po. Oo nga. Pero actually, hanggang ngayon, marami pa rin manggagawa ang hindi na nakabalik sa trabaho. At tingin ko, hindi lang yan usapin ng pandemya Because even before the pandemic, talagang malaganap ang kawalan ng trabaho sa Pilipinas. In fact, ito ang dahilan kung bakit libo-libong Pilipino ang umaalis sa ating bansa taon-taon para magtrabaho sa ibayong dagat. Because there is simply not enough jobs in the Philippines. Kulang ang trabaho sa ating bansa. And again, para magkaroon ng trabaho, kailangan nating paunlarin yung ating agrikultura at ang ating industriya. Because these are ito yung sources ng mga stable, regular jobs, pati sa ibang bansa. Ang mga bansang may sapat na trabaho ay mga bansang industrialisado at maunlad din ang kanilang agrikultura. I think no country except siguro for Singapore na napakaliit na lang, halos kasing laki lang ng Quezon City yan or Hong Kong. Pero more Singapore. No, aside from Singapore, no other country
ang umunlad dahil lamang sa service sector. It's really agriculture and industry. At ang problema, ang Pilipinas, nag-focus tayo sa services eh. Pero dapat ang paunlarin natin ang agriculture and industry. Lalo na napakarami naman nating resources to develop our agriculture and industry. So yun talaga ang effective solution. Hindi uubra yung ayuda-ayuda eh. Kasi alam mo yung problema sa ayuda, bukod sa it fosters yung mentality ng dependence, ah hindi siya sustainable. Kasi ah walang ano yun eh, walang na-generate na production yung ayuda. Ang importante talaga lumikha ng trabaho at kabuhayan. Ayan, ito pa pong isa. Ngayon po ay Women's Month. Paano nyo po tinitingnan ang papel ng mga kababaihan sa politika at paano mo sila sosuportahan sa iyong plataforma? Malaki po ang papel ng kababaihan sa politika because first of all, they comprise half of the body politic o yung mamamayan natin eh, at least kalahati diyan ay kababaihan. At maraming sabihin na natin maraming practices o yung consciousness ng kababaihan ang napakalaking bagay sa governance. Of course, this is a debatable point. Pero tingin ko, in general, mas masinop ang kababaihan sa kanilang gawain. Mas kaya nilang double tasking, triple tasking. So malaking bagay na ang ating mga kababaihan ay involved sa pagpapatakbo ng ating bansa. At pwede pa itong paunlarin. Kasi nga marami sa ating kababaihan talagang natatali sa gawain sa bahay hanggang sa ngayon. And tinatrato sila as not equal sa lalaki sa usapin ng pamamahala ng mga o sa usapin ng leadership. So para sa akin, yung anti-discrimination policy should really be enforced. And kaugnay dyan, we have been pushing even in the past ng isang anti-discrimination bill to include not just discrimination against women, but also discrimination against lesbians, gays, bisexual, yung LGBTQs. Kasi nga, dapat may pantay-pantay na pagtrato sa isang tao, anuman ang kanyang kasarian or sexual orientation or gender identity. Tama po, no? Ayan, last question na po ito, Kong Ted. Marami po kasing mga followers ang usapang positibo na Gen Z. Paano nyo po balak na hikayatin ang mga kabataan sa aktibong pakikilahok sa politika? I think ang mga Gen Zs natin very interested naman sa national issues. Although nakikita ko rin, unlike my generation, na hindi kasing dami ang distractions sa ngayon, no? Kasi lalo na in the age of the social media, ang daming distractions sa atin. Kaya minsan hindi na tayo nakaka-focus sa what is really important. But I think most of the Gen Zs still know na bahagi sila ng lipunan at kailangan nilang makilahok. Ang isang problema lang siguro yung information eh. There is not enough information about ano ba nangyayari sa pamahalaan. Kaya napaka-importante sa akin yung Public Information Act, that what is happening in government should really be transparent at dapat malaman ng ating mga kababayan, lalo ng ating kabataan, para sila ay makatugon. I think in the last elections, nakita natin kung gaano kainit ang pagtugon ng kabataan sa usapin ng pagtutulak ng bagong politika, pagtutulak ng maayos na pamamahala. And so kami ho sa Bayan Muna at sa Makabayan Coalition, nais naming bigyan ng daluyan
itong nais ng ating mga kabataan para sa pagbabago. And so that is why, despite the odds, we are offering the Makabayan Slate, the Taong Bayan Slate, as an alternative sa ating mga kabataan, na ang choice natin ay hindi lang yung kasamaan at kadiliman, ang choice natin hindi lang yung kampo ng Duterte at kampo ng Marcos, but there is the people's choice. No, na pwede naman ang taong bayan ang ating iboto, wag na yung mga dynasty, wag na yung mga traditional na politiko. And so by providing that choice, sana ang ating mga kabataan ay tumugon, no, at magsama-sama tayo para sa tunay na pagbabago sa ating politika at sa ating bansa. Ayan, speaking of bayan muna po, no? Nanonood si Kong Nery Colmenares. Magandang gabi po. Ayan. Magandang gabi, Ned. Mga kababayan, napakinggan natin si Kong Ted sa kanyang pag hindi man buo, no? Pero nabanggit ni Kong Ted ang kanyang, in a nutshell, ang kanyang mga plataforma, ang paglalahad ng kanyang karanasan sa pagtataguyod ng iba't ibang mga programa at pagsagot sa issue ng bayan at ang mga sagot sa inyong mga feedback at konkretong tanong. Sa ating pagbabalik, sasagutin ni Kong Ted ang pinaka-importanting question ng Usapang Positibo. Mamaya po yan. Panoorin po natin ang video na ito. Yan po mga kababayan, meron lang tayong kaunting technical difficulty, no? Ipopost na lang namin yung mga videos na hiningi namin sa team po ni Kong Ted. Punta na tayo dito sa pinaka-importante na question mula sa Usapang Positibo. Kong Ted, bakit ikaw ang dapat naming iboto sa Senado? Palagay ko po importante ang isang Teddy Casino sa Senado dahil kailangan natin ng isang gobyernong tapat para sa lahat. At para ho mangyari yan, kailangan ho iba naman ang ilagay natin sa Senado. Hindi na yung mga members ng political dynasties, hindi na yung mga corrupt na politiko, hindi na yung mga showbiz personalities. Pero ang mga leaders na may mahabang track record ng pinaglalaban ang karapatan ng ating mga kababayan, may kakayanan, may actual experience sa paggawa ng mga batas at meron ng mga nagawang batas na naglingkod sa mamamayang Pilipino. Kailangan ho natin ng mga leaders na nakakaunawa sa mga batayang problema ng ating bayan at naghahangad ng pagbabago ng buong sistema sa politika at ekonomiya. At ito po ang importante sa ngayon para magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating politika at sa ating bansa. At yan po ang aking hinahapag bilang kandidato sa Senado, ang
pagbabago para sa karaniwang tao. Para ang taong bayan naman ang marinig, ang maipaglaban sa ating Senado. Yan, maraming salamat po Kong Ted sa inyong oras at sa mga makabuluhang sagot na aming ibinato sa inyo kanina. Naway maging matagumpay po kayo sa inyong mga kampanya at sa inyong mga layunin na makakatulong sa ating bayan. Kaisa nyo po ang usapang positibo. Maraming salamat po Kong Ted. Maraming salamat Ron at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po. Bukas po ang mga kasama po natin ay si Doc Richard Mata. Makakasama po natin ng alas 6 ng gabi bukas, March 13, si Doc Mata. Yan po mga kababayan. Dito na nagtatapos ang ating episode ngayong gabi dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikilahok sa ating talakayan. Naway nabigyan kayo ng liwanag sa mga plataporma at pananaw ng kandidatong ating nakapanayam. Mahalaga ang inyong boses sa darating na eleksyon, kaya't patuloy na maging mapanuri at aktibo sa mga issue ng ating bansa. Huwag kalimutang i-share ang ating live stream upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga kandidato sa Senado. I-follow ang ating official Facebook page para sa mga susunod na episodes at iba pang mahalagang impormasyon. Hanggang sa muli, ako si Doc Ron at sama-sama tayong bumuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. Magandang gabi at mabuhay ang boses ng bayan. Ang pagdating sa usapang positibo, kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw. Sa mundong puno ng hamon, mahalagang maganda at magtulungan tayo upang makapagbigay ng lakas